Huwag mong i-skip ito kasi ang sasabihin ko sa iyo ngayon, baka ito ang pinaka-importanting ilang minuto ng iyong buhay. May tanong lang ako, kung tumigil kang magtrabaho ngayon, bukas wala ng sweldo, wala ng kontrata, wala ng abroad, ilang buwan kayang mabubuhay ang pamilya mo? 1 month? 3 months? 1 taon? O baka 2 akin silang ubos na. Kasi yan ang katotohanan na ayaw nating pag-usapan sa Pilipinas. Hindi tayo naghahanda para sa retirement. Hindi tayo naghahanda. At ang pinakamasama, akala natin okay tayo. Ngayon, kung may SSS ka, may GSIS ka, may konting ipon, pakinggan mo muna ako bago mo sabihing ready ka na. Dahil yung data, yung mga numero, malayong malayo sa iniisip mo. And today, ibubunyag ko ang lahat. Walang filtered, walang pampaganda, the truth about Philippine retirement plans. Ako si Captain Chris Cervantes at ito ang pinaka-importanting mapapanood mo ngayon. Planadong buhay sa Cardinal Buoy, laging may gabay, hindi ka mawawala. Sige, pumunta muna tayo sa numero. Kasi hindi ako naniniwala sa feelings lang kapag ang pinag-uusapan ay pera. Pag-usapan natin ang data. 80% of Filipinos nearing retirement are not financially prepared. 80%. Hindi ito typo, hindi ito exaggeration. Ibig sabihin, sa bawat 10 sa kasama mo sa trabaho sa ngayon, 8 sa kanila ang hindi handa para sa retirement. Tignan mo ang paligid mo. Tignan mo ang katabi mo sa opisina, sa barko, sa planta, sa call center. 8 sa 10 sa kanila hindi handa. At ayon sa mga pag-aaral, 37% don't save at all for retirement. 21% had no plan for retirement expenses at all. 25% ang nagugulat na lang sa mga pagtaas ng bilihin. At 52% inaakala na may sapat na silang ipon para sa pagre-retire. Maraming Pilipino na ina-acknowledge na ang retirement ang pinaka-importanting financial goal nila. Pero hindi nila ito itinuturing na urgent hanggang malapit na sila sa edad. At yun ang trahedya. Habang inaasahan natin ang SSS, ang reality ay ang average pension noong bago nagkaroon ito ng reform ay nasa 4,923 lamang. At nung nagka-reform noong 2007, tumaas ito sa 6,548 per month. At ang minimum pension ay nasa 2,000 pesos lamang. Habang ang pinakamataas ay nasa 24,000 lamang. Maganda, may pension increase. Kudos sa SSS for that reform. Pero ang tanong ko sa inyo, kaya ba ng 6,548 na mabuhay ng maayos ngayon sa Pilipinas? Kung ang average basic needs natin, ulitin ko, basic ha, ay nasa 15,000 to 22,000 pesos lamang at ang average SS pension ay nasa 6,548 lamang, meaning may monthly shortfall tayo ng 8,452 to 15,452. Hindi ito atake sa SSS. Ito ay mathematical reality. Ayon sa isang survey, halos 45% ng lahat ng healthcare expenses sa Pilipinas ay out of pocket pa rin. At ang medical costs, tataas ng 18.3% in 2025 ayon yan sa Willis Towers Watson. Double digit taon-taon. Kaya kung sinasabi mong okay na ako, may SSS naman ako, pakiusap, umupo ka. Pag-usapan natin ito seriously. May tinatawag tayong the silent thief. Hindi siya dramatic, hindi siya biglaan, hindi siya may kutsilyo o barel. Pero every single year, kinakain niya ang value ng pera mo. Tahimik, walang ingay, walang babala. Tignan mo yung mga numerong yan. Volatile, hindi stable. Ngayon, gawin nating malinaw kung ano ba ang ibig sabihin ng inflation para sa retirement mo. Kung kailangan mo ngayon ng 40,000 per month, after 20 years, kakailanganin mo na ng 87,645 para makabili ng same item na nabibili ng 40,000. Habang yung savings account mo kumikita lamang ng 0.5 to 2% per year. Ang inflation, 4 to 7%. Ibig sabihin, your
falling behind just by saving. At ito pa ang kailangan mong maintindihan. Gaano katagal mo kakailanganin ang pera mo? 20 to 25 years. Hindi 5 years, hindi 10 years, 20 hanggang 25 taon. Ngayon, kung tatanungin mo ang sarili mo, handa ba ang pera mo para doon? Mga kabaro, kapwa seafarers, kapwa OFWs, kailangan kong i-discuss ito sa inyo directly. Dahil kilala ko ito, nabuhay ako dito, the OFWs and seafarers. Mayroon tayong mahigit na 2 milyong na mga OFWs na nagpapadala ng average 129,000 na remittance. Maganda, malaking pera yan. Proud tayong lahat doon. Pero, ang tanong na hindi natin na itatanong ay, saan napupunta ang lahat ng perang ito? 8,000 to 12,000 pesos para sa groceries at sa bahay, 3,000 to 8,000 sa tuition fee ng mga anak, 3,000 to 5,000 sa bills, and 2,000 to 5,000 to support our extended families, and 3,000 to 10,000 sa emergencies. Pero ang nakakalungkot, halos walang napupunta para sa kanilang retirement. Dahil ang kultura natin, mahal natin ang pamilya. At tama yan, proud ako doon. Pero walang sinasabi sa atin na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat ibig sabihin ay pagpapabaya sa sariling kinabukasan. Hindi forever ang kontrata. Hindi forever ang lakas ng katawan. Hindi forever ang opportunity sa abroad. Ang average seafarers nagre-retire sa 50s to early 60s dahil sa physical demand ng trabaho, dahil sa regulations, dahil sa health. So kung 25 years old ka ngayon at magiging seafarer ka, mayroon kang baka 25 to 30 years ng active income. Pagkatapos nun, kailangan mo na ng active na system na kumikita para sa'yo. Your goal abroad, hindi lang makapagpadala, makauwi ng may dignidad. Okay, nakita na natin ang problema. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ba nangyayari ito. Hindi ito dahil tanga tayo, hindi ito dahil tamad tayo, may mas malalim na dahilan. The 5 retirement killers. Una, bahala na culture. Bahala na ang Diyos. May panahon pa naman. Bata pa ako. Ayon sa isang report, ang mga Pilipino ay ina-acknowledge na ang retirement ang top financial goal. Pero hindi nila ito itunuturing na urgent hanggang malapit na sila sa edad. Killer number 2, financial literacy gap. Only 25% of Filipino adults with adequate financial literacy knowledge. Hindi natin kasalanan na hindi tayo tinuruan nito sa school. Pero, kasalanan na natin ito kung hindi tayo natuto ngayon. Killer number 3, lifestyle inflation. Tumaas ang sweldo, tumaas ang gastos. Mas malaking bahay, mas malaking kotse, mas mahal na restaurant, mas madalas na travel. Pero, walang dumadagdag sa retirement fund. Killer number 4, children as retirement plan mindset. Mag-aalaga sa akin ang mga anak ko. May utang na loob yung mga yan sa akin. Gusto mo bang maging financial burden sa sarili mong anak? Kasi yan ang mangyayari kapag walang retirement plan. Killer number 5, confusing products with planning. May insurance, check. May SSS, check. May konting stocks, check. At iniisip nating, handa na ako. Hindi. Ang retirement planning ay hindi tungkol sa kung anong meron ka. Ito ay tungkol sa kung kayang masustain ng pera mo, ang buhay mo hanggang dulo. Sige, pag-usapan natin ang tunay na numbers. Merong rule of thumb na tinatawag na rule of 20 to 25. Na kung mabubuhay ka sa retirement mo ng 20 to 25 years, ito ang kakailanganin mo. Kung ang monthly need mo ay 40,000, meaning isang taon, 480,000. Kung 20 years ka magre-retire, dapat may at least 9.6 million kang fund. Kung 25 years naman, dapat may 12 million kang retirement fund. At kung isasama pa natin ang health fund at emergency dito, dapat may 15 to 20 million kang fund. Pero magkano ba ang inaasahan mo sa SSS? Every year, average 78,576. So meaning, may 401,424 kang gap, and that is 10 million pesos na shortfall over the 25 years ng retirement mo. And this shortfall is your responsibility to bridge. Ngayon, bago ka ma-overwhelm, pakinggan mo ito. Hindi ito imposible, basta't agapan mo na. Kung makakapagtabi ka lamang sana ng 5,000 every month at makakakuha ka ng investment
na kayang magbigay ng average 8% per year, kakayanin ito. Pero nino? Depende kung kailan ka nagsimula. Kung nag-start ka ng age 25, that is 17.6 million. Pagdating mo ng 65. Sa mga nagsimula ng 35 years old, 10 million agad ang mawawala sa kanya. Pero sa 45 years old, 2.9 million na lamang ang aabuti ng investment niya. The difference between starting at 25 versus 45 ay tumataginting na 14.7 million. And that is the price of waiting. Same amount, same return. Different starting point. Yan ang presyo ng pag-aantay. Okay, enough of the scary part. Let's talk about solutions. Hindi ako nagbebenta ng specific na product dito. Nagbibigay ako ng framework ng sistema. Step number 1, know your retirement numbers. Huwag estimate ng vague. Kalkulahin. Gamitin ang rule of 20 or 25. I-multiply ang annual need mo. Yan ang iyong target. Malinaw ang target, malinaw ang direksyon. Step number 2, maximize your SSS. Mag-contribute sa pinakamataas na kaya. Pwede mong gamitin ang WISP, ang investment program ng SSS para sa investment return on top ng regular pension. Gamitin ang sistema, pero huwag lang doon matatapos. Yun ang simula. Step number 3, build your own retirement engine. Iba-iba dapat ang sources ng retirement mo. Pwede mong gamitin ang UITF or mutual funds, low entry, good for beginners. PSE Index Fund, long-term equity growth ito. REITs, property income yan. You can start at 1,000 pesos. Rental property, steady monthly cash flow. VUL and even insurance para sa protection na may investment. But you have to review the charges. Business and franchise. Ito ay active na pwedeng maging passive income over time. Hindi kailangan lahat ng ito agad. Pumili lang ng isa. Simulan ang isa, magsimula ka doon, dagdagan na lamang habang lumalaki ang kita. Protect your health. Ang pinakamalaking retirement expense, healthcare. Kahit may SSS, kahit may PhilHealth, 45% ng medical expenses ay out of pocket pa rin. Kahit may senior citizen discount, kailangan mo ng minimum 10,000 pesos every month para sa maintenance medicines alone. Kumuha ng HMO, mag-invest sa health and medical insurance na may critical illness rider at mag-invest sa sarili mong katawan. Step number 5, huwag mo kaagad itinataas ang iyong lifestyle inflation. Simple rule sa bawat raise or bonus na natatanggap mo. 50% para sa lifestyle, 50% para sa future. And step number 6, makipag-usap sa isang licensed financial planner. Hindi ito advertisement, ito ay seryosong advice. Dahil ang hindi naiintindihan ng karamihan tulad ng tax-efficient retirement strategies, asset allocation at legacy planning ay mas epektibong natututukan yan kapag mayroong professional kang naggagabay. Mga kaplanadong buhay, gusto kong mag-iwan sa inyo ng isang imahen. Isipin mo ang dalawang taong ito. Parehong nagtrabaho ng gusto, parehong nagsakripisyo, parehong nagmahal ng pamilya. Pero pagdating ng 65 years old, iba ang resulta. Si person A, gumigising ng walang alarm clock, nai-enjoy ang mga apo, walang inaalalang bayarin, hindi kailangan manghingi sa mga anak, nabubuhay ng may dignidad, peace of mind, at may choice. Kasi nagplano. While si person B, kailangan pa rin gumising ng maaga para sa trabaho. O kaya naman, nagmumukmok sa sala ng bahay ng anak niya dahil feeling niya pabigat siya. Hindi naman masama ang mga anak niya. Kaya lang, may sarili din silang mga problema. Ang dahilan, kasi nagplano. Hindi sila nagkaiba sa talino. Hindi sa tiyaga, hindi sa pagmamahal sa pamilya. Sa iisang bagay lang nagkaiba. Isa ang nag-decide ng maaga na ang kinabukasan niya ay responsibilidad niya. At ngayon, ikaw ang nagde-decide. Huwag kang mag-antay ng perfect timing. Walang ganon. Huwag kang mag-antay ng malaking sweldo. Magsimula ka sa kaya mo ngayon. Huwag kang mag-antay ng magandang panahon. Ang panahon, ngayon na. Because retirement is not an age. Retirement is a financial condition. So don't wait for retirement age before planning retirement. Prepare intentionally, protect your future self, and always choose planadong buhay. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.